What is motion study? Motion study is conducted as part of the design of a work system aimed at analyzing and improving a specific manual task. The study involves breaking down the current method into individual motion, identifying inefficiencies such as unnecessary movement, awkward posture, or excessive repetition. So yun, ang motion study daw ay nag-aim sa pag-analyze at pag-improve ng specific manual task tulad ng pagbubuhat ng kahon. Yun yung example natin sa makikita niyong picture dito sa ating PPT. So dito may step. Step 1, plan a check for danger. So pag magbubuhat ka ng kahon, syempre kailangan mong i-check kung matibay ba yung kahon na pagbubuhatan mo, hindi siya malalaglag, kumbaga walang mga matutulis na object na kapag hinawakan mo hindi ka masasaktan. So, step 2, check your balance and position. Siyempre, pag magbubuhat ka, kailangan mo i-check yung position mo para mas madali mo siyang mabuhat. Step 3, use your legs for lifting. Yan, siyempre yung lakas mo, kailangan nasa binte kasi kailangan mo siyang buhatin kung mabigat man siya. So, mas madali ka makakapag-balance. Yan, yung step 4, lift in a fluid motion. Dahan-dahan. Kasi bawal mo siyang madalhin kasi baka sobrang bigat. Pag buhat mo, ma-out of balance ka. Yan, kaya dahan-dahan lang sa pagbubuhat. Step 5, ensure visibility and awareness. So, pag binuhat mo siya, syempre kailangan nakikita mo yung dadaanan mo para aware ka kung anong nilalakaran mo, kung meron bang mga object na nakaharang, baka madulas ka o may mabangga ka. At yun lang po. Using motion economy principles and simple observation, the current process is evaluated to reduce operator fatigue and improve workflow efficiency. Its objective is to reduce fatigue that builds up when working, eliminate unnecessary motion or movement, and improve task efficiency to become an efficient worker that has no time to waste and has time to spare to help others in their simple tasks. Ang motion study daw isang pagsusuri sa mga trabahador para ma-monitor nila yung mga bawat galaw ng trabahador sa habang sila nagtatrabaho. So ginagamit ito para bawasan ng pagkapagod ng manggagawa, pabilisin, pagandahin ang daloy ng trabaho. Para tanggalin din yung mga hindi kailangang kilos o galaw at gawing mas epektibo ang paggawa ng isang bagay o gawain. So, layunin nito na maging mas mabilis, maayos at hindi nakakapagod ang trabaho para sa mga manggagawa. Kapag mahusay yung paggawa nila, mas mapapabilis at marami silang oras na natitira at pwede pa sila makatulong sa ibang gawain na hindi pa tapos. So, objective po ng motion study is to reduce fatigue and wasted movements. Dito po, kasi po, pag nagtatrabaho tayo, mas maraming kilos, mas nakakapagod po. Dapat po, i-reduce lang natin yung masyadong pagkakamali para mas efficient yung trabaho natin. Sunod po is increase task efficiency. Siyempre po, pag konti lang yung kilos natin, natatapos natin na mabilis yung trabaho, tapos makakagawa pa po tayo ng mga ibang trabaho. Tapos, yung sunod po is free up time for helping others. Dito po, pag natapos mo ng maaga yung trabaho mo, tapos may nakita kang katrabaho mo na nahihirapan o bago, pwede mo po siyang tulungan para sabay-sabay po uwi. Next po is yung solutions for motion study. Number 1 po dito is yung tool placement. Kasi po, pag nakakalat yung tools, hindi mo po alam saan kukunin, pag kailangan mo na po siya, maglalaan ko po ng extra effort para hanapin yung tools. Mas makakapagod po, mas tatagal po yung oras. Tapos next po is yung combining task. Dito po, kung may magkapares naman po na trabaho na kaya gawin ng magkasabay, pwede na po natin gawin para mabawasan po yung oras natin sa pagtatrabaho. Workstation rearrangement. Parang katulad din po siya ng better tool placement. Kasi po, pag-organize yung workstation mo, mas madali ka po makakapagtrabaho. Alam mo po kung saan kukuha, saan magagaling yung mga tools. Kaya po mas mapapabilis yung trabaho natin. Reduce time and fatigue. Dito po, di ba po nakaayos na yung mga gamit natin. Alam na natin saan siya kukunin.
mas mapapadali po yung trabaho natin. Hindi tayo mapapagod palakad-lakad, kahahanap para doon sa mga tools na kailangan natin gamitin. Improve motion. Next po is yung improve motion flow. Bali po dito, yung mga kilos natin is organized na. Alam po natin kung ano yung susunod natin gagawin. Hindi na po tayo mag-alalaan ng extra effort para sa mga bagay na kailangan na natin na hindi natin makita sa may workstation. Last po is yung enhance overall productivity. Dito po, syempre po, maganda na yung workstation natin, madali maayos na yung mga tools natin kung saan nakalagay, mas marami po tayong magagawa. Kasi halos yung lahat ng kilos natin is precise na. Nagagawa na po natin yung task natin na mas maayos at mas mabilis. Working conditions or environment. Working conditions or environment refers to everything around you in a workshop or company, like lighting. Lighting is important. Lighting enhances visibility, reduces eye strain, and improves concentration and mood. Then, ang mahalaga daw dito ay ang natural light. Tapos, binabawasan nito yung stress and fatigue. Sample of not ideal working environment yung kagaya ng parang halos lahat ando na, gaya ng nagka-fabricate, nagka-packaging, parang sama-sama na sila sa isang area. Bali wala na silang privacy na dapat ay meron sila. Kagaya dito naman sa PPT namin, pinapakita dito ay ang mga ito yung basang sahig na maaaring magkaroon ng accident gaya ng madulas o biglang may makuryente dahil lamang sa basang dulot ng tubig na yan. Tapos kailangan natin para magkaroon tayo ng healthy working environment, kailangan din ng organized na workshop. Kailangan naka-area, kailangan naka-designated din yung mga work area nga ng ating kumpanya. Hiwalay ang production, hiwalay ang processing, hiwalay ang packaging, hiwalay din ang delivering ng ng product. Dahil kung sama-sama sa isang area, mas magkakaroon ng hindi magandang environment ang isang kumpanya, lalo na maapektuhan nito ang mga manggagawa. Good day po, ako po si George Justin Angelo Mejia. And next, so sa continue po ng ating report sa working conditions and environment. Ang objective po nito is to improve physical and psychological work condition inside the company. So syempre, mayroon po tayong stress sa physical and also sa psychological po natin. Then this also affect the atmosphere or the environment in a workplace where you will know if other people are toxic or not. So dito po, normal na po yun sa atin sa isang kumpanya na mayroon taong parang mambubuli sa'yo, yung ayaw ka makita, ayaw ka ka-duty, ganon. Then next but since you are working there, all you need to do is focus on your job and get that money. So yun naman po talaga ang ating goal, ang kumita. Wala tayong paki sa ating mga katrabaho na ayaw tayo dun. Ang mahalaga, pare-parehas kayo ng sahod. Sa sahod kayo pag pumasok. So, back to the topic. Also, it reduces environmental stressors. So, yun nga po yung kanina, yung una nating stressor ay physical and psychological work.
psychological stress. And dito po sa ating environmental stressors, nandito po yung noise, sa mga ingay, lalo na sa mga industry, kasi machines, then lighting, sa ilaw, kung madilim, mahirap magtrabaho pag ganun. So, kung maliwanag, sakit sa mata. And temperature. So, syempre, lahat naman po tayo ayaw magtrabaho sa mainit. Gusto natin sa desired temperature ng mga nasa 30 degrees, ganun, 30 degrees pababa, para di tayo pagpawisan. So, continue. Working in a noisy and hot workplace can be annoying. So, totoo po, kahit sa school lang tayo, kung maingay, tapos may nagle-lesson, tapos ang init pa, mabilis tayo mairita. And lastly, it enhances worker well-being and efficiency. When there are no stressors, with this, nothing can affect your performance. So, syempre, kung wala pong stressors, mga nabanggit po, efficient po tayo sa ating mga trabaho. Wala pong delay, wala pong magiging human error, and smooth sailing lang po ang ating magiging duty. So, ano nga po pala ang purpose ng environmental assessment? So, sa environmental assessment, it improves psychological and physical condition. So, syempre, na-assess mo na, makakapag-adjust ka na, maaari mo nang ma-adapt kung ano ang dapat at di dapat. Next ay handle toxic atmosphere by focusing on goals. So, naman po, sa handle toxic atmosphere ay kaya mo nang iwasan. Hindi ka na maapektuhan ganun. Focus lang sa goal. Yon. Then reduce environmental stressors, noise, heat, light. Pag ito sa company na po yun, magagawa nila ng paraan, maintenance nila yung workplace mo. Then lastly, focus on your job and get that money. So, yun lang po sa aming grupo. At meron po tayong natutunan. Thank you. Especially sa Reber. Thank you po.